Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong off-season ay madami nga nagulat ng trinade ng Minnesota Timberwolves si Karl Anthony Towns matapos na gumawa ng kanilang pinakamalalim na playoff run after 2 decades. Well, paliwanag nga ng Minnesota Timberwolves ay ginawa nila ito upang matiyak na may sapat sila na salapi pang sahod sa mas bata na Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker kapag oras na para i-extend ang kanilang mga kontrata. Well, ang kamalasan nga ng Timberwolves ay mukhang walang plano na manatili si Naz Reid sa team nila regardless kung ano man ang offer sa kanya nito. Nai-report na nga na siya ay papasok sa free agency next off-season at makikinig sa alok ng ibang mga team sa kanya. So ayun nga po mga kaibigan, kapag umalis nga si Naz Reid sa Timberwolves ay malaking kawalan nito para sa kanilang team to the point na posibleng mahirapan nga sila na makapasok pa sa playoffs na pwedeng magresulta sa frustration ni Anthony Edwards at maging dahilan ng kanyang pag-alis o pag-request ng trade sa team na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang bago nga mag-umpisa ang game ng Los Angeles Lakers at ng Denver Nuggets ay niisa nga sa ESPN panel ay walang naniwala na tatalunin ng Lakers ang Denver Nuggets sa may 9-game win streak noong mga oras na yon at nag-average ng 128 points per game the last 9 games. Kaya naman ang talunin nito ng Lakers ay agad na gumawa ng public apology si Stephen A. Smith at sinabi na nagulat nga daw siya dito at hindi niya in-expect na may kakayahan ng Lakers sa ganung na performance. Sinabi niya din nga na candidate umano si Coach JJ Redick para sa Coach of the Year Award. Napakatindi umano ng trabaho na ginagawa nito sa Lakers at nag-iwan din nga ito ng babala si Stephen A. Smith mga kaibigan sa mga team na makakaharap ng Lakers pagdating ng playoffs. So ayun nga po mga kaibigan, aminado ang sikat na ESPN analyst na hindi siya makapaniwala na nagawa ng Lakers sa matalo ang Denver Nuggets at na-shutdown si Nikola Jokic sa isang road game. Well, sa game na ito ay nakita natin kung ano ang capability ng Lakers kapag locked in sila o fully engaged. Subalit another challenge nga ang gawin nito ng consistently kahit laban sa mga teams na nasa dulo ng standings. Iba nga ang gigil mo kapag kalaban mo ang team na madalas kang talunin. Kaya naman another challenge nga na mapanatili ang gigil na yon na manalo laban sa mga team na nasa dulo ng standings. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa panalong naman kahapon ng Denver Nuggets kontra sa Indiana Pacers sa score na 125-116, si Nikola Jokic ay nagtala ng 18 points, 9 rebounds, and career high 19 assists. May kasama din niya na 64% shooting sa field. 25 points din si Aaron Gordon, 19 points, 11 rebounds si Michael Porter Jr., 17 points, 8 rebounds si Christian Brown, 16 points, 6 rebounds si Jamal Murray, at 14 points din mula kay Zeke Naji. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?